Alam niyo ba, nung kami nagpasimula magministeryo, 2020, 7 na anak namin. Hindi namin tinakbuhan si Lord, hindi namin kayo tinakbuhan. Amin po ba? Mahabang panahon ng pa-2020. Alam po yan ng mga nauna sa inyo. Paano bubuhayin sa pamagitan ng 2020 ang 7 mong anak? Kung hindi kami tumakbo sa Panginoon, hindi kami tumakbo, hindi namin kayo tinakbuhan. Naging matyaga kami sa aming panalangin. Naging matibay kami sa aming pananalig sa Diyos. Pagtitiwala sa Diyos. Yan po yung karanasan namin sa paglilingkod sa Panginoon. Ngayon, nagmamahal lahat. Hindi lang gasolina. Hindi lahat-lahat apektado dahil sa giyera. Nagtataasan lahat. Po kami, manatili pa rin sa Panginoon. Dapat kayo ganun din. Dapat manatili din kayo sa Panginoon. Hanggat buo ang mundo, patuloy pa rin ang pangako ng Diyos. Amin po ba? Patuloy pa rin natin i-claim ang mga pangako ng Diyos. Patuloy pa natin i-declare ang mga pangako ng Diyos. Ibig sabihin, i-declare, ipahayag mo ang salita ng Diyos na napili mo. Lagi mong i-declare, ipahayag. Tulad ng Romans chapter 4, verse 13. Nangako ang Diyos kay Abraham na ang kanyang lahi ang magmana ng buong mundo. Dahil sa 17, sinabi doon, nakasulat sa kautsan, nagagawin kitang ama ng maraming bansa. At ang pangakong ito'y may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang sinampalatayanan. Ginawa siyang matuwid ng Diyos dahil sa kanyang panampalataya. Gagawin din tayong matuwid ng Diyos dahil sa ating panampalataya sa Panginoon. Kaya patuloy natin i-declare ang mga salita ng Diyos. Patuloy natin ipahayag ang mga salita ng Diyos. Magbasa kayo ng basa ng Bible. Manalangin tayo ng manalangin sa Diyos na bigyan tayo ng maraming binhi, maraming tinapay. Papatuloy tayong makapagkawang gawa. Huwag niyong nanakawin yung binhi na bigay sa inyo ng Diyos. Huwag niyong gawing sarili ang binhi na binigay sa inyo ng Diyos. Huwag niyong gawing sarili ang binigay ng tinapay sa inyo ng Diyos. Kasi sayang kapag ninakaw mo yan. Baka darating ang panahon na isang araw, wala na lahat yan. Magpapadala ang Diyos ng demonyo at pang nakakawin yung mga binhi na yan. Patuloy tayo manalangin sa Diyos na magkaroon tayo ng maraming pang-alay, maraming panghandog. Yan ang dalangin ko sa inyo. Deuteronomy 12, 5, 6, 7. Panghawakan nyo lagi ang mga pangako ng Diyos. Yung mga salita, i-declare nyo. Parang Corinto 9, verse 10 hanggang 11. Ang Diyos ang nagbigay ng bini, siya din nagbigay ng tinapay na makakain. Bini, pantanim. Huwag mong kalimutan yan, baka makalimutan mo yan. Na pag binigyan ka ng Diyos ng bini, pa ikaw ang gawa mo. Huwag mong kalimutan, ibigay ang para sa Diyos. Huwag mong nakawin. Pa hindi magalit ang Diyos sa iyo. Isang pagsubok yan sa atin ng Panginoon. Na ikaw nanalangin sa Diyos, pinapanalangin ka ng pastor mo, Lord, bigyan mo ng maraming binhi, maraming tinapay ang mga tao. Bigyan mo kami ng maraming pang-alay, maraming panghandog sa iyo. Huwag mong nanakawin yung para sa Diyos. Maging tapat ka pa rin sa Diyos. Tandaan natin, ang titipo ng Mateo, verse 13, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Hindi sinabi na pag hindi ka tapat sa Diyos, maliligtas ka. Ang sabi doon, ang manatiling tapat ang siyang maliligtas. Kaya manatili kang tapat sa kabila ng pangyari sa mundong ito. Manatili kang tapat. Amen po ba? Magulat ka yung binhi na binigay sa iyo ng Diyos, tinapay na binigay sa iyo ng Diyos, ginawa mong pansarili lang. Magpapadala ang Diyos ng magnanakaw na hindi mo nakita at isang kisap mata lang,
nanakaw lahat yan. Marami na pa ako nasubok niyan. Yung para sa Diyos, pinag-imbutan. Hindi nila alam kung saan napunta, nawala. Kaya huwag kayong magbago ng inyong panampalata sa Diyos. Sa kabila na may pagsubok, maging tapat pa rin kayo sa Panginoon. Ako po'y manalangin, magpalinis tayo sa Panginoon. Yung ating mata, yung ating tainga, yung ating isip, puso, kamay. Alam ba yung isip, nadadrive nito yung ating mata? Namamaniho ng ating isip yung ating kamay. Namamaniho ng isip natin yung ating paa. Kung ano iisipin mo, nakakasunod ang iyong kamay. Pag nag-isip ka na magnakaw ka, napasunod mo ang kamay mo. Pag nag-isip ka na masama, napasunod yung paa mo. Lahat ng kasalanan, ayon sa Marcos 7, nagagaling lahat sa puso. Huwag kang maging makasalanan. Alalahanin mo, huwag kang maging sakim. Huwag kang maging madaya. Huwag kang maging makasali. Pansinin po niyo sa bansa natin, yung taong ilan-ilan namang makasali, naghihirap ang lahat dahil sa maging makasali sila. Ang sarili lang nila, ang kanilang iniisip. Kaya marami ang naghihirap dahil makasarili. Ang gusto ng Lord, maging blessing tayo. Magkaisa tayo, magkasama tayo, magkatuwang tayo. Isa dapat ang ating damdamin at isipan. Ang ating damdamin at isipan para dapat sa paglilingkod sa Panginoon. Pahalagahan natin ang ministry na kung saan hinubog ka, pinatatag ka. Pahalagahan natin. Ako'y manalangin. Tandaan niyo yung bawat salitang sasabihin ko at ipag-repent niyo kung mayroon kayo doon na kasalanan. Ako ba'y manalangin? Maging totoo ka sa Diyos. Huwag mong pag-interesan ang para sa Diyos. Kasi magagalit siya sa'yo. Dapat nagmamatured ka na. Hindi ka nag-isip bata. Maging totoo ka sa iyong paglapit sa Panginoon. I-guide tayo ng Holy Spirit sa ating pagsuko ng buhay sa Diyos. Una, ipalinis mo yung mata mo. Kasi ang mata nagkakasala. Naging mahalay minsan ang mata. Nagnanasa ito sa mga bagay sa mundo. Yung isip natin, yung tainga natin na nakapakinig ng mga bagay na hindi dapat, ipalinis mo rin sa Panginoon. Yung puso mo lalo, dahil nandyan lahat ang kasalanan. Yung kamay mo, ipalinis mo rin sa Panginoon. Sabihin po natin sa Panginoon, Lord, patawad po sa lahat ng aking kasalanan, lahat ng aking karumihan. Patawad po sa pagkasala ko sa isip, maging sa aking pananalita, maging sa lahat ng aking gawa na mali, patawad, Panginoon. Sumunod ka sa panalangin, sayang itong panalangin ito pag hindi masunod. Lahat tayo nagkulang. Hindi ka perpekto. Nababasa ka ng Panginoon. Patawad po sa lahat ng aking karumihan. Patawad po sa pag-iimbot, paging makasarili. Sumunod ka. Kawalan ng katapatan sa Diyos. Patawad, Panginoon. Patawad po sa pagsisinungaling ko, sa hindi ko paging tapat sa Diyos, patawad, Panginoon. Patawad po sa pagmamataas ko, sa pride ko, patawad, Panginoon. Sa lahat ng mga bitag ng diablo na ito na bumibitag sa akin, para makarelease ka, humingi ka ng tawad sa Diyos. Patawad po sa lahat ng aking karumihan. Sa mata, sa isip, sa pandinig, sa puso, sa kamay. Lahat ng ginagawa ng lahat ng bahagi ng buhay ko na hindi ka dapat, hingi mo ng tawad sa Diyos. Magpatawad ka.
Huwag ka manatili nagagalit. Mag-release ka. Alisin yung tampo, hinanakit, galit, pagkatisod. Humingi ka ng tawad sa Diyos pa malayang dumaloy ang blessing sa iyo. Pa malayang dumaloy ang pagpapala sa iyong sambahayan. Alam niyo ba, na pag ako nagbigay, laging triple. Kasi niwala ako ng itinanim ko, binhi. At dati ang panahon, yan ay anihin ko. Ako naniwala sa salita ng Diyos. Kaya pag kayo nagtanim sa karan Diyos, dapat laging may value ang inyong binhi. Dahil nababasa ng Panginoon yung ating motibo, nababasa ng Lord ang ating puso. Hindi dahil sa marami akong pera, alay yun, sakripisyo yun, handog. Ang salitang alay, nung inalay ng Diyos si Kristo, sacrifice. Inalay ni Abraham si Isaac, sakripisyo. Hinandog, sacrifice. Mag-sacrifice ka. Para sa buhay mo, sa pamilya mo. Patawad po sa takot, Panginoon. Sa pag-alinlangan ko, sa kapangyarihan mo. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Lahat po yan, mga bitag po yan ng masama. Takot, pag-alinlangan. Kawala ng katapatan sa Diyos, hingi mo ng tawad sa Diyos. Lahat ng kasalanan, hingi mo ng tawad sa Diyos. Para maging malinis ang iyong puso sa mga ito. Father, I pray na yung sumunod sa panalangin. Maliban sa hindi sumunod, yung nakaintindi sa panalangin, bless mo sila. Pagpalain mo sila, Panginoon. Ang maraming binhi, maraming tinapay. I-receive nyo. Wala kayong gagawin. Bawat panalangin ko, i-receive ninyo. Maliban sa kasalanang ipinagsisi ninyo. Maraming pang-alay, maraming panghandog. I-receive ninyo. Dahil yan ang dinadala ko sa Diyos, araw at gabi para sa inyo, lahat. Galatia chapter 3, verse 13, verse 14. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan upang ang mga papala na pangako ng Diyos kay Abraham, kamta na maintil sa pamagitan ni Kristo Jesus at ang Holy Spirit na ipangako niya, makamit sa pamagitan ng panalig. Tayong mga hintil, ay hindi na rin wala na rin pagkaiba sa mga Hudyo. Dahil pare-parehas tayong i-bless ng Lord. Habang buong mundo, umiikot ang salibutan. Hanggat sumisikat ang araw, lumulubog ang araw, ang pangako ng Diyos kay Abraham ay patuloy na kumikilos. Buhay pa rin yan. Lagi niyong i-declare ang masas, lagi niyong i-claim ang pangako ng Diyos, lagi niyong i-receive ang mga pangako ng Diyos. Dahil yun ang ginagawa ko. Ang panalangin ko sa inyo. Amen po ba? Huwag ka matakot, huwag ka magaulimahanan. Huwag mong alisin ang kapayapaan sa iyong puso. Patuloy ka manatili sa kapayapaan ng Panginoon. Patuloy ka manalangin sa Diyos. Dahil ang panalangin, yan ang pinakapundasyon natin. Bago ka gumawa, manalangin ka muna. Dahil ang panalangin, ginaguide ka nito sa tamang direksyon. Ginaguide ka sa tamang direksyon ng panalangin sa Diyos. Pakipag-usap sa Diyos. Sabi nga sa Matthew 6, verse 32, alam ng Diyos ang kailangan natin bago pa tayo humingi sa Kanya. Alam niya ito. Ngunit unahin niyo muna ang kaharian. At ang lahat ng mga bagay ay daragdag sa iyo ng Panginoon. Sa 33. Ako'y manalangin. I-desire niyo yung fire, ang apoy ng hulitpit na pa kayo magkaroon ng pag-init sa paglingkod sa Diyos. Pag-desire, hinihingi yan. Desire nga eh. Nasain mo. I-desire mo. Kasi napakahalaga ng Spirit ng Diyos. Nagbibigay buhay yan. Pag sinabi kong healing, i-desire mo rin. Ng deliverance, i-desire mo rin. Ng miracle.
sa binhi, sa tinapay, sa pang-alay, sa pangalog. I-desire mo. Kausapin mo ang Diyos na may mataimtim na panalangin. Na sa kabila ng pagsubok ng mundong ito, mapagtagumpayan pa rin natin ito. Dahil nakahula na yan. Yung kahirapan na yan. Yung hindi pa nakarating, yung kahirapang hindi pa nilikhaan sa libutan. Mayroon pang kapighatian na hindi pa naranasan mula nung likhain ng salibutan. Bakit nangyari? Dahil sa kasalanan ng tao. Dahil sa kasalanan ng tao. Hindi pagkilala sa Diyos. Kaya nangyari ang mga crisis na yan. Dahil hindi nila kinikilala ang Diyos. Dahil buong salibutan, kahit tayo manampalataya, damay pa rin tayo. Kasi nandito tayo sa mundong ito. Pero ang pinagkaiba natin bilang manampalataya, alam natin kung paano ito i-overcome. Alam natin kung paano tumawag sa Diyos. Alam natin kung paano magtiwala sa Diyos. Alam natin kung ano yung pananalig sa Panginoon. Kaya tayong i-survive ng Panginoon. Kaya tayong iligtas ng Panginoon sa kahirapan at sa panganib ng mundo ito. Awit 46, verse 1, verse 2. Ang Diyos ang ating lakas, siya ang ating kanlungan sa panahon ng bagabag. Dagat may matangay, bundok may matangay. Dahil ang Diyos ang ating lakas, kanlungan, hindi tayo dapat matakot. Ipahayag natin ang salita ng Diyos tulad ni David, Haring David. Bago siya naging hari, naglingkod muna sa kay Saul. At marami din siyang pagsubok na pinagdaanan. Si Abraham, bago makarating sa katagumpay at pangako ng Diyos, nakarating si Abraham maraming pagsubok. Noong panahon na yun, labanan din. 5 hari, 4 hari. Pero nagtagumpay din si Abraham sa labanan na yun. Kaya hindi madaling masabing, pag binasa natin, madali lang. Mayroon silang pinagdaanan. Tulad natin, mayroon din pinagdadaan ng mga trials sa buhay. Mahalaga yung pananalig sa Diyos. Pagtitiwala sa Diyos, sa mga gawa ng Diyos. Amin po ba? Kaya, ang paghingi ng tawad sa Diyos mahalaga. Upang maging malinis tayo para magaan dumaloy ang blessing. Patuloy pa rin natin i-declare ang mga pangako ng Diyos. Patuloy pa rin natin i-claim ang mga pangako ng Diyos. Amen. Sabi nga sa awit, chapter 2, 7, 8, i-declare mo na ikaw ay anak ng Diyos. I-declare mo na Diyos ang iyong Ama. I-declare mo ang kaligtasan ng lahat ng bansa. I-declare mo anumang sa mundo, ikaw ang mamamana. Sumabay-sabay tayong magtiwala sa Panginoon. Magbasa ng Bible. Kasi pag hindi ka lang mabasa ng Bible, ano alam mo? Wala kang alam kahit katiting. Mag-desire ka ng Bible. Magkaroon ka ng Bible. Amen? Manalangin po ako. Lord, I pray, Father God, I pray, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Ma-receive namin ang mga blessing mo. Napangako kay Abraham. Kung bakit tinubos tayo sa sumpahan ko. Kasi ang lumabag sa isa, sumunod sa ibang utos, lumabag sa lahat. Kapag binigyan ka ng utos, dapat sundin mo lahat. Kapag nilabag mo isa, sinunod mo iba, nilabag mo lahat. Wala naka-perfect sa kautosan. Mayroon man sa 1,000 tao, baka 5 lang ang makakapasa doon. Bibihira ang nakasunod. Kaya doon tayo tinubos si Jesus sa sumpah ng kautosan. Upang ang mga pagpala na pangako ng Diyos, mga blessing, makamit na mga hintil sa pamagitan ni Kristo Jesus. At ang Holy Spirit na pangako niya, supported, makamit sa pamagitan ng panalig sa Panginoon. I-declare mo, i-receive mo, i-claim mo ang pangako ng Diyos. Huwag mong kalimutan na totoo ang salita ng Diyos. I pray, Father God,
na ang mga pagpala mo dumaloy sa bawat pamilya, bawat sambahayan. Bawat pamilya, bawat sambahayan, i-claim ninyo, i-receive ninyo yung mga blessing ng Diyos. Narinig tayo ng Panginoon. Siya ay totoong Diyos. Siya hindi nagbabago. Magtiwala ka sa Kanya. Maging tapat ka sa Kanya. Huwag mo siyang pagnakawan. Maging matured ka. Maging matatag ka. Isang pagsubok yan para sa atin. Nakala natin malagpasan. Huwag kang gumawa ng kasalanan para huwag magalit ang Diyos sa iyo. I-receive niyo ang healing. I-receive niyo ang deliverance. I-receive niyo yung miracle ng Lord. Kung paano nagpakain si Lord ng limang lalaki, kasama mga babae, mga bata, ang mga itanong ng mga tinapay, talong isda, kayang i-multiply ng Panginoon lahat ng kailangan natin. Ama, i-bless mo kami lahat. Ikaw ang nakakalam ng mga pangailangan namin. Pagalingin mo ang may mga karamdaman. Palayain mo yung mga kapos ng demonyo ng pag-iimbot, paging makasali, paging madamot, paging sinungaling, pride, pagmamataas, kasakiman, lahat ng gapos ng masama, alisin mo, Ama, sa buhay ng bawat isa. Hindi ko ang kapangyarihan ng salita mo, yung bisa ng salita mo, na aming ipinapangaral. In the mighty name in Jesus' name, out! Pagmamataas sa Diyos. Rebellion, out! In the mighty name in Jesus' name. Out! In the mighty name in Jesus' name. Hallelujah. Lord, i-bless mo sa amang ito ang may karamdaman. Yung mga nakasa matinding kirot. Pagpalain mo ang Reels, YouTube, Facebook, Internet, himpapawid. Dumaloy ang iyong kapangyarihan. Sa kapal ito ng dobling kapangyarihan ng Holy Ghost. Ang aking panangin. Lahat ng mga nakaratay ngayon sigahan, lahat na nahirapan, pagalingin mo. Mga stroke, paralyzed, pagkabingi, pagkapipi, pangangalay, out! Out! Labas! In the mighty name of Jesus' name. Palalabo na mata, pagkabingi, pagkapipi, pagkabulag. Tumul sa utak, tumul sa buto. Kansi sa baga, kansi sa lapay, kansi sa atay. Bato sa abdo, tonsil, goiter, ulcer, lahat ng kirot, lahat ng sakit. Out! Out! In the mighty name of the Lord Jesus Christ. In Jesus' name. In Jesus' name. Out! Lahat na tagapakinig, tagapanood. I-bless you, my Lord. Mga pagkabaog sa hapunan, out! Pagkabaog sa kaluluwa, out! Labas! Demonyo ka. Labas, salot. Pagpalain mo, Lord, ang bawat sa. Pagpalain mo ang bansa namin, ang aming pinuno, presidente, mga vice president, senator, party list, congressman, governor, mayor, i-bless mo lahat. Alisin mo, Lord, yung kasakiman sa aming bansa. Alisin mo yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. Out! In the mighty name of the Lord Jesus Christ. Sa pangalan po ni Jesus, sinasaway kita, demonyo ka, sa bansa namin. Pagpalain mo, Lord, yung mga amo. I-bless mo yung mga amo. I-bless mo yung mga nagtatrabaho. Yung mga tinda, mga negosyo, mga farm. I-bless mo, Lord. In the mighty name, in Jesus' name. Sa makapangyang pangalan ni Jesus. Salamat po, Panginoon. I-bless mo lahat. I-claim mo ang pangako ng Diyos na pagpapala. Blessing. Sa pamilya mo, i-receive mo, nadadaloy ngayon, papunta sa pamilya mo. Sa makapangyang pangalan ni Jesus, invite mo ang blessing sa pamilya mo.
invite mo yung kagalingan, invite mo yung deliverance, invite mo yung miracle na Lord. Hallelujah. Yung lahat ng bisyo, isuko nyo sa Lord. Sisirain niya ang katawan mo. Unang Korinto, chapter 6, verse 19, verse 20. Ang katawan natin, atin to. Binayan ito ni Jesus. Ang mangitan ng kanyang dugo, ng kanyang buhay, sinakripisyo na ito. Pamatubos ka sa kasalanan mo. Kaya gamitin mo ang iyong katawan para maparangalan ng Diyos. Huwag mong abusuin. At dati sisingilin ka ng Panginoon, babayaran mo yan. Magsuko ka ng buhay mo sa Diyos. Habang may time pa, habang may pagkataon pa. Huwag mong sirain ang iyong katawan dahil sa mga bisyo. Dahil ay tahanan ng Holy Spirit. I-surrender mo ang buhay mo sa Diyos. Magsuko ka ng buhay mo sa Diyos. I pray, Father God, ini ko ang deliverance. Ini ko ang healing. Ini ko ang miracle. Mag-miracle ka sa aming mga pangailangan. Maabot natin ang himpapawid, ang YouTube, ang Facebook, Internet, ang Reels. Lahat na tagapanood, tagapakinig natin. I-bless mo, Panginoon, pagpalain mo, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Magpasalamat ka sa Diyos. Matapos tayo manalangin sa Diyos. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Magpasalamat ka sa Diyos sa mga pagpapala na darating sa buhay mo, sa pamilya mo. Salamat. Magpasalamat ka sa Diyos sa kagalingan, sa kalayaan, sa himala ng Diyos sa buhay mo. Na maghimala ang Diyos sa lahat ating pangailangan. Salamat, salamat po. Matuto kang manalangin sa Diyos. Matuto kang magpasalamat sa Diyos. Sabi mo, thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Tayo awit sa Panginoon. Ang tunay na kagalakan. Ang power ng prayer, power ng worship. Power ng prayer, power ng worship. Tibok ng puso ko'y umawit ka ng kagaling sa puso mo. Kaya't ngayon, bukas at gabi, manalangin ka ng kagaling sa iyong puso. I-receive mo ang pangako ng Diyos sa iyong pamilya ay dumating na. Dumating na. Dumating na. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi. Yes, Lord! Hallelujah! Kami nagpupuri sa Diyos, nagpapasalamat sa lahat ng kabutihan ng Panginoon. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa iyo. Hindi ka dapat matakot kung sumusunod ka sa Diyos. Ano man mangyayari sa mundo ito. Wala kang kakatakot yung mga sumusunod sa Panginoon. Inuulit ko, hindi ka dapat matakot kung sumusunod ka sa Panginoon. Nais ko ika'y maranasan. Pagkilos mo'y aking inaasam. Pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Huwag mong kakalimutan Nais na ang Diyos ay buhay. ika'y maranasan. Nakikita niya ang lahat ng galaw natin. Tibok ng lahat ng puso motibo, iniisip natin, alam niya. Kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Hallelujah! Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggan sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi. Ipahayag mo ang salita ng Diyos. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggan sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa iyo. Walang hanggan kitang pupurihin,
panalangin. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang Pangusap ka, Lord, sa aming mga puso. buong laman ng puso Holy Spirit, Holy Ghost, kausapin mo kami. mamalagi sa'yo. Yes, Lord, purihin ka, Panginoon. Diyos ng kalangitan, Diyos ng langit at ng lupa, at ang lahat na narito sa mundo. I-bless mo ang buhay namin. I-receive ninyo ang pangmala ng Diyos, dadaloy sa inyong buhay, sa inyong pamilya. Hallelujah! Hingin natin ang kalakasan na pa. Hingin natin ang Diyos ang kanlungan natin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi. Sabi sa 1 Peter chapter 2, verse 24, sa pagkamatay ni Jesus sa krus, pinasa niya ang bigat ng ating kasalanan. Pinasa niya ang bigat ng ating kasalanan. Kinuha rin niya ang ating karamdaman upang tayo mamuhay sa kaluman ng Diyos. Sumunod sa Diyos, gumaling tayo sa pangitan ng kanyang sugat. I-claim mo, i-declare mo sa buhay mo. Lagi mong i-declare na sa pamagitan ng sugat ni Jesus, tayo gumaling. Lahat. Kinuha niya ating karamdaman. Kinuha niya ang ating kasalanan. Yun ang pasampasan niya sa krus. Yung ating kasalanan, yung ating karamdaman. Ano mang klase ng karamdaman, i-declare mo na magaling ka na. I-claim mo na magaling ka na. Lord, thank you, Lord, sa kagalingan. Thank you sa blessing. Magpasalamat ka sa Diyos. Sabi mo, thank you, Jesus, sa healing, sa deliverance, sa miracle. Thank you, Jesus, sa pagpapala, sa mga blessing. Thank you, Jesus. Magpasalamat ka sa Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sumabay ka. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Guys, sa'yo, Lord, ang papuri. Sa'yo, Lord, ang pasalamat. Sa'yo, Lord, ang pagluwalhati. Sa'yo, ang buong karangalan. Sa pangalan po ni Jesus. Aming Panginoon, aming tagapagligtas. Amen. Amen.